sa iyo pong pakikinig sa salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At si Brother Sister Karen sa kanyang asawa ay binabati ko kayo. Magandang araw po doon dyan sa Norway. Ganun din po pati stay kay Sister Remy. Brisha na umustahin mo sila mga kapatid. Kung ano naman ang kalagayan nila dyan. Hindi lang po dyan, ganun din po sa kapatid ko dito sa Singapore, ay sa Hong Kong at Singapore. Kaya mga kapatid na tayo doon. So, at lahat nandito ngayon, maganda umaga po sa ating lahat. At lahat po tayo magsitayo at buksan natin ang ating Bible sa libro ni Psalm. Psalm chapter 42, verse 1 and 2. Psalm 42, verse 1 and 2. Lahat po magsitayo for the respect the reading of the Word of God. Yung walang baril. Ayan po tayo, walang mga Bible. Psalm 42, verse 1 and 2. At basahin natin sabay-sabay sa verse 1, go! As the hart panted after the water brooks, so panted my soul after thee, O God. 2. My soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God? O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa choir at ang special number. Salamat Ama sa mga kapatiran na sumusuporta sa iyong gawain sa mission. Sa ganoon din po sa work dito po sa Gethsemane Christian Baptist Church. Salamat po sa mga members who are faithfully giving their tithes and offering. And encouragement, ibuhos po sa mga kapatiran di pa nakaunawa pa ang giving. I pray, O great God, na magpalain mo rin po ang mga kapatid sa Norway, Sister Karen, ang kanyang pamilya, at maging hamon Sister Remy, na sila po maging kabahagi dito po sa Gethsemane. Nalain ko rin ang mga sinusuportahan ng Gethsemane na magiging blessing sa kanila, at more souls to be saved sa bawat na tinawag mo sa bawat isa sa kanila. Ganon din po sa Barangay Salvacion na nangaral kanina. I pray to bless them. Ganon din po ingatan ang kanilang pamilya. Meron dalawang nangaral po doon, Sunday School at Worship Service. Si Brother Alex, saka si Brother Samuel. I pray, O God, na bigyan mo sila ng maturity or spiritual wisdom. Ganon din po sa bawat isa. I pray, sana po, O Diyos, sa bawat mananampalataya, maging makipartake o makiparticipate sa lahat ng ministry. Dahil ang buhay sa lupa, pansamantala lamang, O Diyos, hindi rin kami magtatagal sa lupang ito. But I pray, O God, to encourage us to continue to serve, to praise Thy name. I pray, salamat po sa in-charge ng choir, Sir Prinalyn, to give her more good health, at ganun din po a long life. Ganun din po ang prayer na magkaroon sila ng baby at my Brother Alex, ay Brother Cesar. I pray, Father, na ingatan mong bawat sa kasangkapan mo yung lingkod. Patawad na Ama sa amin ng buong kasalanan. In Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Dito po sa chapter 42, verse 1 and 2. Ang sabi po ng Bible, yung heart panted after the water brooks, so panted my soul after the O God. Yung pong amoy mo, di yung uksa. Yung uksa, napaspas niya, taray, mabilis pong tumakbo yan. Yung usa. Yung pong nakatira sa kabundukan. Yung pong usa na yun, binanggit ng Bible po na siya po ay naghahanap ng tubig na iinumin dahil uhaw na uhaw. Kung ang mga usa o mga hayop sa kabundukan ay nauuhaw sila ng tubig, ganun na lamang paghanap po nila ang tubig na sariwa. Sa kabundukan, sariwa ang tubig doon, lalo po hindi napasok ang mga tao sa panig po ng kabundukan. Sariwa po ang tubig doon at ang mga hayop doon na nakatira ay nauuhaw pa rin sila despite the fact na marami po silang mga brooks o mga tubig doon sa kabundukan. Kung bakit binanggit po ng Bible po dito sa chapter 42 verse 1 and 2, gusto nga iparating ng Diyos. So panted my soul after thee. Binanggit po yan. Ang kaluluwa nauuhaw din po sa Panginoon. Yung pong fellowship sa Diyos ay nagkaroon din po ng pagkauhaw. Sa verse 2, my soul thirsted for God. May pagkauhaw din. Paano natin magkakaroon ng pagkauhaw kung tayo po ay punong-puno ng tubig ng worldly?
yung pong makamundong word na pagkauhaw. Ibig sabihin, kung bakit binanggit ko yung usa dito, ay para malaman ng mga anak ng Diyos na ang Diyos naman po ay nagbigay sa atin ng kalutasan ng problema dahil ang Diyos uhaw din sa mga soul sa langit. Kaya ang bawat mananampalataya nandito naman sa lupa, matagpuan din sa mga anak niya yung pagkauhaw sa fellowship sa Panginoon. My soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God? So ang title ng mensahe ko, Seek After God. Seek After God. Sa libro ng Jeremiah, unang puntos. Jeremiah, basahin po natin sa libro ni Jeremiah, chapter 10, verse 10. Jeremiah, chapter 10, verse 10. Ano ba ang sinabi ng Bible sa unang puntos ko? Para baybayin natin yung Psalmistang David, 42, 1 and 2. Verse 10, But the Lord is the true God. He is the living God and the everlasting King. Okay, binanggit mo ng everlasting King. At His wrath, the earth, bakit pong Bible? The earth shall tremble, and the nation shall not be able to abide His indignation. Binanggit ng Bible po ang mga bansa, yung mga matitibay na bansa o malalakas na bansa, hindi nila kayang tumayo, sa harapan ng Diyos, pag ang Diyos po ay galit na galit, yung mga tagalupa. Kaya yung mga maraming bansa na hindi sinusunod yung kalooban ng Diyos, pagdating po sa comparison ng kung sino ang malakas, ay sabi po ng Bible sa ating pong nabasa sa 1 and 2, the Lord is an everlasting King. Kaya maliwanag po ang unang puntos, the true heartbeat of compassion. The true heartbeat of compassion. Okay? Sa Jeremiah 10:10, the true heartbeat of compassion. The true God and the everlasting King. The wrath of God, the earth shall tremble, and the nation shall not be able to stand in His indignation. Makinig po, ladies and gentlemen. Yung the true heartbeat of compassion, the true heartbeat, yung templa o yung galaw ng heart, wala po sa atin yung nakitang heartbeat ng kanyang tibok ay compassion. Ano yung compassion? Yung malasakit, yung pa naman umaayaw sa Diyos. Lagi sa atin po yung gumugusto o yung ating pong pakinabang ang lagi nating hinahanap. Wala po dito sa atin sa lupa na nagsasabi na yung pong pinapanggalitan ng Diyos, yung pong nagre-rebelde sa Diyos, yung pong umaayaw sa Diyos. Dapat mayroon din po tayong compassionate heart to them. Amen? Amen. Kaya, the true heartbeat of compassion. Iyon po ang reason na ipinakilala ng Diyos kung sino siya, the true God and an everlasting King. Ipinakilala niya kung sino siya, kung ano naman ang tao sa harapan ng Diyos. Kaya the wrath of God, the earth shall tremble, yung puot ng Diyos, yung tagalupa, ay nanginginig niya ang tagalupa. Tayo naman na bilang mga anak ng Diyos, na alam natin ang katotohanan, dapat wala sa atin po yung tinutukoy ng katakutan. Kung ang tao nagmahal sa kapwa-tao, kung ang mga boyfriend, girlfriend nagmahal sa bawat isa sa kanila, mababanggit po nila, kahit kamatayan sasagupain ko, alang-ala sa iyo. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, dapat mas higit pa doon na ating po ibigay sa Diyos, including our soul. We should praise and glorify the King of Kings. Amen? Kaya, I challenge you members, the true heartbeat of compassion should be now the attitude in the heart, should be the attitude of the heart sa bawat mananampalataya. Dahil kung hindi po yan ang ating pong heartbeat, paano natin sasabihin, seek after the Lord. Hahanapin po ngayon ang Panginoon kung ano ang kalooban niya sa atin. Ang liwanag naman na sinabi ng banal na kasulatan na ang dapat tibok ng puso mo ay una mong hinahanap ng Diyos.
Paano sa isang linggo, hindi ka nakinig ng salita ng Diyos? Ngayon sa sunod na linggo, kung umabsin ka ng isang linggo, kulang ka ng marami sa iyo. Yun po ang dapat naramdaman natin. Okay? Si Brother Remalon. Okay. Pag hindi niya nakita si misis niya, parang hindi kompletong araw. Di ba gano'n? Ewan ko lang. Ganito lang naramdaman ng mister. Yung si misis na pag hindi nakita si mister na nasa mabuting kalagayan, hindi rin matitinag, hindi mapakali. Di ba gano'n? Sa mga, may mga asawa, maliban sa mga anak, alam nyo, sa totoong pag-ibig yun tinutukoy ko yung totoong pagmamahal. Pag hindi mo nakita yung mister mo na nasa mabuting kalagayan, hindi ka mapakali. Lalo hinihintay mo sa gabi. Yung mga mister naman, yung mga misis po nila, ay kung hindi po dumating sa gabi, sana kayo miss, tawagan mo yan. Kasi mayroong kang concern. Ay paano naman sa Diyos na siya ang lahat ng supplier natin? Yung bang heartbeat of compassion ay mayroon ka rin pa ba sa relasyon mo sa Diyos na yung minamahal ng Diyos, nakaaway ng Diyos, iyon din po ang naramdaman natin to love them more than our loved ones. Ayan, iyon ang gustong tupukin mo yan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, seek after the Lord. Bakit mo hanapin ang Diyos? Dahil kailangan mo ng back-up, kailangan mo po ng tulong, kailangan mo po ng takbuhan. Kasi siya rin po ang ating pag-asa upang tayo po ay matulungan magkaroon ng success. Yung tinutukoy ng Bible na heartbeat of compassion. Amen? Amen. Bakit ganyan ang mga mukha nyo? Parang hindi naiintindihan. Ewan ko, anong nangyari dyan? Kalimutan mo natin yung naiwanan sa bahay. Christians, seek the Lord. Paano mo? Kas ano nga birukan mayroon niya ako Diyos? Abay, awulos dirik na tayo. Ayan nga ko na tayo nga ako, birukin ka. Babaen, tinak pa nagkararag, ti aldaw kinirabi. Mawaw ka, kumaka makitungtong kina ako Diyos ha. Magkaroon ka ng wow, tayo santo, may mawaw. Mawaw yung sa. Dapat anak niya ako Diyos, magkaroon din tayo ng pagkauhaw, mag-iusap sa Diyos sa magitan ng panalangin. Seek to find a place to pray. Sinabi po ng Bible, mayroon tayong pagtitipunan na church na yung po ay Christian gathering, togetherness to pray unto the Lord. Yun po ay enough sa Panginoon yun. Iba yung panalangin natin sa bahay, sa umaga, sa tanghali at hapon. Iba po yung panalangin natin doon. Iba po yung in-group praying unto the Lord. Iba rin po yun eh. Tanong, tayo po ba ay nagkaroon din po ng concern, panalangin sa mga umaayaw sa atin, yung kumukontra sa atin? Karamihan kasi sa atin, kaya nga ako, minsan hindi ko nagbabasa ng Bible, ay mahahatak ka talaga. Yung kumukontra, pag nakita mo, ganyan. Pero kung yung gustong-gusto mo, kahit hindi salita, pare, dito ka. Gusto na. Di ba gano'n? Yung inilikam natin, sister, gusto ka na. O gano'n ang welcome natin sa mga gustong-gusto natin dahil mabait na tao. Sabi po ng Matthew, wala kayong magiging spiritual treasure in heaven kung ang mamahalin mo ay yung din nagmamahal sa iyo. Ang sukatan po ito, yung kung umaayaw sa iyo, yun po ang iyong mamahalin na ipanalangin sa Diyos na ang kapatid na yun ay dapat magbago. Iyon po ang true care. Yung care ng flesh, iyong pakinabangan. Ayaw ng Diyos yan. Ang Diyos nga, ay wala rin pong makukuha sa atin. He mind us. Wala naman makukuha sa atin eh. Pero minahal pa rin tayo. Ang kanyang ibinigay na regalo as a sacrifice is the only begotten Son. Yung pinakamabigat na regalo yan ang pagmamahal para sa atin. Ikaw naman na magsakripisyo magmahal sa Diyos, aating ka lang sa church. Late ka pa. Late ka. Maaga, amen. Amen. Wala niya. Ang ganda ng maglingkod, yung wala ka. Para mawala sa inyo po yung tinutukoy na yung discouragement na bubuhay, mawit ka. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Awit ka mag-isa. Sa awit lang pa
Hindi po mabigkas, nakakaya mo ka dyan. Eh kung awit ka ng love song ang lakas ang dito mo, ay maligay, hindi yung love song yan. Alam niyo, nakakaya kasi ang puso natin, alam ng Diyos ang laman ng puso, yung heartbeat, ganyan yung heart natin eh. Ano ba, binubuka yung heart mo? Ang sabi po ng Bible, the true heartbeat of compassion. The Christian should find a place to pray, to seek, and to find the Lord by reading His Word. To seek His will. Dapat hanapin natin ang kaluban niya. Hanapin natin na basahin ang Biblia. Hindi ito may nakalimutan pa yung Bible. Kahit saan likod, di pa kinukuha. Pastor, wala akong nakita ganito. Ang tumatawag sa akin, nakalimutan yung panyo. Panyo pa. Yung panyo pa yung tinatawag. Pastor, yung panyo ko, wala akong nakita dyan. Anong kulay yung panyo? Ito, yung Bible. Wala akong nakita. Pastor, nakalimutan mo yung Bible. Pwede pakiligpit mo na. Wala. Yung panyo, kundi panyo, payo. Iya. Magkano yung payo? Palagay mo 2,000. Yung Bible. Worthless, di mo bayan ng pera yan pag sa timbangin mong laman ng Bible. Makikita mo papel at saan ganito lang. Pero yung laman, sige nga, nakakatismay na ako. Ang tinitira ko agad sa sarili ko. Wala ko natutulong salita ng Panginoon itong taong ito. Pastor, yung payo ko, makita ko. Pero pag Bible, walang may halong Bible. Read your buksan natin ang ating Bible. Tsaka sabihin, ay, nasaan na yung Bible ko? Yan, maghanap na. Yung mga walang Bible, nakakaya naman kayo, may sundalo walang baril. Kasi ito yung baril natin. Kaya ang baril natin ng the Holy Bible. Kaya, I challenge you members, why not seek to pray unto the Lord? Bakit hindi naman natin hanapin manalangin sa Diyos? Bakit magsasawa na ba natin kausapin ng Diyos na may panalangin? Magsasawa ba tayo na basahin ang kanyang salita sa magitan nandito sa banal na kasulatan? Pinag-aralan natin ang Bible in the making 1,600 years bago natapos ang Bible, bago na kumpleto ang Bible. Sino ang author ng Bible? The Holy Ghost. Hindi mo mahal ang Holy Ghost na siya ang author ng banal na kasulatan. Dali na. Samantalang yung ating binabasa ng word namatay na sila. Katulad ni Justice Paras. Natayo ni Justice Paras. Pero siya ang author ng isa sa mga civil code. 1984, binili ko 900 yan. Hindi tayo sa 1,900. Mahal ko kasi magaling yung author na yun eh. Pero ang dami siyang pinagkukunan ng komentaris. Di how much more sa Bible na ito. Now, ang author is the Holy Ghost. Hindi pa namamatay yung Holy Ghost. O kahit lumipas ng 3 million years, hindi pa rin namamatay yung Holy Ghost. Kasi yung Holy Ghost, it is an everlasting. Yung buhay ng Holy Ghost na yun, kasi yung Holy Ghost, siya rin po in the beginning. Ngayon, hindi mo mamahalin, magbasa ng Biblia na siya ang author. Ano ka? Kaya nga tayo tinubos para maintindihan ang salita ng Diyos. Para ang Diyos naman, ang mapuri sa buhay natin ay hirap. Ay ano pang reason kung bakit tayo nabubuhay sa lupang ito? Pansamantala tayo sa lupang. Kapag bit tayo ng titidaga, kano tayo matay? May umabot tayo 30 years, 40 years. Limitado tayo ng pawinan, tinagtaw-tawid 50. Ako, kahit sabihin ko 27 ako, wala akong maniwala. Sabi ko 57 ako. Hindi masarap, pagpunti ka. Pag sinungaling ako, sinungaling ako ito. Hindi, ibig sabihin, sa 57 years ko na, maganda kung maabot at least 5 years o 10 years. Pero pagdating sa 5 years, wala na. Yung pag-iisip ko ngayon, baka maging mulyanin na. Ikaw ba si asawa kong ganda rin, baka gano'n na. Ayaw kong mangyari lang sa buhay ko ng ganyan. Ikaw ba yung asawa kong kinasal ko na? Hindi maganda yung gano'n. Kumunin mo na lang ang Panginoon kung ganyan lang mangyari sa akin, yan pinag-pray ko sa Panginoon, kung dumating ng punto ng ganyan. Ay ayaw ko na gano'n na dumating ako ng punto na uyanin na pastor. Kaya nga, sabi ko sa asawa ko, si Mrs. Carlos, habang tayo po yung maganda pag-iisip pa, maganda pa ang ating kalagayan, magsuluin yung follow na tayo. Kasi dating yung araw na mahina na ang katawan, wala na. Hindi pwede ibalik ang nakaraan. Hindi ka naman yung mga young people lang, kaedad nila, 17. After 10 years, naging 30 pa na sila. O naging 28. Meron pa silang pag-asa na magamit pa ang kanilang buhay. Pero hindi yan ang assurance sa inyo ng mga kabataan na buhay kayo na mas assured kayo na buhay kasi sa matatanda. Kasi sa kamatayan, kahit bata, titirahin ni kamatayan.
Kung ang buhay mo ay nangangarap ka, ilayuan mo ang Diyos, kalimutan mo yan. Kasi sa sementeryo, may nauna na bata, may nahuli na matanda. Ganun niya. Pero kung maglingkod. Amen? Amen. Kaya yung mga anak niyo, mga apo, ganun niya. Ako, nauuhaw din ako magkaroon ng apo. Wala, makikunang tayo, sabi ko kay misis ko. Sabi naman yung kuya ko, pwede maki-apo. Ay, tanongin yung kaninong may anak ng mga yan. Kasi kung papayagan kayo maging apo. Magpaalam muna kayo kung papayagan kayo maging lolo. Halika nito, sabi ko sa kanya. Bakit ang pwede ba maging apo kami itong anak ko? So tanong ko muna sa misis ko. Pwede mag-usap nila. Ay, pwede naman, bakit naman hindi? Ganun pala, hindi kagad magkaroon kayo kung sino sa inyo maging lolo at lola. Magpaalam po muna sa may anak. Hindi makiapo sa anak mo? Umusaw. Di yan. Medyo natanggalin din Pero kung sasabihin ko muna sa ako, hindi papayag. Ibig sabihin, hindi pa basta nararapat yung maging lolo o lola. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng tinutukoy na concern for the future. Ngayon kung pagkauhaw na magkaroon ka ng ganyan, di mas higit ang salita ng Diyos, nabigyan natin ng ating compassion for the lost. Kasi ang mga lost, kawawa sila sa apoy ng impyerno. Hindi biro-biro ang impyerno. Ang ating kausap, ang ating kapitbahay, ang ating ka-fellowship, ay unsaved sila. Anong ginagawa natin bilang tinubos ni Kristo? Do you have any compassion for the lost, or the heartbeat of your heart ay nasa compassion sa mga wala? Amen. 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 Pangmuli. Isaiah 30:20. Isaiah 20. Isaiah 30. Isaiah 30. Isaiah 30 verse 20. Ang sabi po ng Bible, and though the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, yet shall not thy teachers be removed and to a corner anymore, but thine eyes shall see thy teachers. And though the Lord give you the bread of adversity. Okay? Pangalawang puntos, the bread of adversity. Yung pong bread. Kung kinakailangan ang pag-agos na o kung kinakailangan ang ating pagluha sa panalangin sa Diyos upang sagutin ng Diyos sa ating panalangin na maligtas yung ating kapitbahay, yung pong nakatira doon, ang ating kapatid, mga lola, lolo, mga magulang natin. Gawin po natin because we have the heartbeat of compassion. Anong gagawin mo? Seek the Lord. Hanapin mo ang Diyos because lahat ng ating effort ay wala rin kabuluhan lahat yan kung wala ang tulong ng Diyos. Kaya we should seek after the Lord. Dahil siya rin po ang pwedeng tumulong sa atin, sa ating mga pangangailangan na tapusin po yung ating kapitbahay na mapagwalian sila for Christ. Ano ba? What is then the reason? Ano ba yung mga purpose kung bakit po tayo nabubuhay sa lupang ito? Ang main purpose ng Diyos kung bakit buhay po tayo, hindi po yung tungkol sa ating pamumuhay na marangiya. Hindi. Yung gusto ng Diyos, this body is for the Lord. Kaya pag tayo po ay sentruin kung ano yung reason kung bakit tayo nabubuhay, because the Lord, the Creator, wants us to serve Him first of all in our life. Meron bang nangunguna yun? Wala na. First of all is to praise and to thank and to obey His word. Praising is to be first in our part. We should obey His word, His instruction, ang kanyang salita. In order to please God, we should put in action kung ano ang ating napakinggan. Hello? Parang tayo nakaintindihan. Pangulit-ulit niya, Pastor. Ito yan. Tinagbat ko yung bato, pinangkol ko yung bato, imbilin ko yung bato, isubot lang, awang kwenta ng bato. Apa yung paulit-ulit ni Moses, yung Old Testament. Apa yung arod dagiti Hudyo. Apa yung dagiti Hudyo, imbagada nga iti panagasawa, panagsina ti panagasawa, ket na ikabil iti surat, ket nagli amay di, sasaulayan mabigbig.
Kunan ni Moses, no apay nga kanayon nga may bagbagadayta kada kayo. Kanayon nga may pang-pronounce. Ay gamin natatangkin di puspuso yo. Di mo dingdinggan di ibagbaga. Ni God the Father, iso nga surat ni Apo Diyos. Dito yung papel. Nga magkaroon kayo di kasunduan kini Apo Diyos nga Diyos Ama. Nga Jehovah na Diyos. Nga inaramat na lang. Ti adipin na nga ni Moses. Nga ni Moses iso di ispukman ni Apo Diyos. Kada tayo kataga-taga. Nasukil kayo. Kunan ni Moses. Ngayon, nakasurat na sa banal na kasulatan. Nakasurat dito yan. Tapno, awan ti rason mo apay. Nakan kanay nga dubli-dubliin ni baga. Kunan ni Apo Diyos. Ha? Iti panagsangit. Isu dayta iti makunkuna nga. Panang ariwawa, panag-asog. Iti sango ti Diyos. Nga, umasog tayo no kailangan ng panagsangit. Isangitan tayo ti karuba, isangitan tayo ti napukaw ti dalawa. Hantay nga, isangit ka po ta, napaay tayo kiniayat. Nagdadayang sipot. Napaay kiniayat joy, ay melody, ganyan. O, agsangit ka. O, ni Rosemary, inarot ni Mario. Napaay ni Mario, agsangit ni Rosemary. Ay, na ni Mario. Kano ka mo't na nagsangit, gaputi ka na luwa. Kano ka nagsangit mo, gapo, hindi kapsat mo, physically, gapo, hindi spiritual na. Nilolom, kano ka nga nagsangit kay karkararag mo, titi Apo, gapo dyan karamada. Kat ni Apo Jesus nagsangit. Ano yung sangita na, ti karamada, nagiti ng tao. Dahil di ko mati heartbeat, ti puso tayo, naapayakan ka na yung kami kasama ka na tayo. Uy, nakayat niya Apo Diyos nga, imula, dinatanggan nga puso tayo. Dahil sa una ko mga, dahil tayo ti compassion for the lost. Amen? Amen. Nimanda ko mapaguyod, inarigat ti biyan. The reason behind most of us, our problem, because of poverty. Awan ti kanig lubigan, awan ti kanig sa mga aldaw. Kaya iurnuwang pa'y pastor, sakto mo ang oras ko, umayak to, makiparticipate ti compassion for those magkikakapsa. Tilabaran ti compassion when at the ending. If you choose God, pakananda ka ni Apo Diyos. If you choose the Word, magagalit ang Diyos. Ganun yan. Bakit magagalit? Kaya nga tinubos ka sa amin ni Piero para magamit ka sa ministry. Diyos mo, pinili mo, nagsirbi ti daga. Alinlangan ka ti Word. Ipangako na Apo Diyos. Unang nga na Apo Diyos ti Matthew kayo. Halang nga babae, ti nagbanugan nyo nga taraw nga kayo pagbiyak. Mabalin mo ti sao ti Diyos. Halang mabalin. Nudigit babae ti sao, mabiyak kayo. Naglawag mo ti dyan. Babae ti sao, mabiyak kayo. Paisunod na. Ti sao ti Diyos, kaya ng burakin ti daga. Pwede. Nagbanugang, kaya ng awal, pwede. Ti sao ti Diyos, kaya ng parasuahin ti daga. Pwede. Ti sao ti Diyos, kaya ng parasuahin ti langit. Pwede. So nga nasa una tayo dyan, kaya kayo nga taraknan. Babae ka rin ti sao. If you only obey my word. Ay, di kas karang mo na namin siya. Trabaho ka, bindisyon lang pagtrabaho mo. Di bayad pa na. Basta ang mga sarsalo nga singin, naging pagayatakkin ka. Naglawag mo, itiba na ng kasuratan. Takunan na to eh. Tears have been made, my meat. Kunan na to eh. Tears have been my meat day and night. While continually sailing, where is thy God? Ato tayo magbuha, ay na ako Diyos mo. Yes, ganito ba, nakasinilas ka kasi naka-highlight sa. Mayroon ako sa kaya nabigatin. Ikaw mangangaral, sabi mo sa akin, kailangan sumunod ako sa Diyos. Ako, hindi ako magsisimba sa linggo. Sabihin yung tao, nasaan yung Panginoon mo ngayon? Continually asking question. Because of our appearance, physically. Nakasapatos ka, magbag na ka, o pa'y lugan mo, o pa'y tricycle mo, o pa'y motor mo, o pa'y bisikleta. Samantalang ako, naka-highlands, naka-Everest. Hindi naman ako naglilingkod sa Diyos, sinasabi mo Diyos ng mga tagapagligtas. Continually asking, where is thy God? Tayo bilang mga anak ng Diyos, nangyayari na noon niya. Hindi lang po, ngayon lang narinig natin yan. Noon nangyayari na kay Jesus Christ. Where is thy Father? Kung totoo, ikaw ay anak ng Diyos, nasaan yung tatay mo? Di ba ang tatay mo si Jose at si Mary? Hindi sila naniwala kasi naniwala sila yung kung tinutukoy, mamati ako nakita. Hindi at ipilusok tilugo. No anak ka niya ako sa pekastaya sikat. Well, taurin no awan-awan anak, awan bisikleta, awan tricycle ko, awan motor ko. Ngayon nabak na tilangit.
Ito'y daga, temporary lang ang kapsa. Pupom ti daga. Ngayon, ang hanag bayag ti daga, hindi langit na. At daga, nang mujan, alihan, makasaud yan. Apay ko na, mas top priority of Christians to earn. Talang sa lupa, temporary. You can enjoy 10 years, 20 years. Paano yung pangalawang buhay nga? Nangako ang Diyos. Yung pong kayamanan na ipon mo doon, gwardyado ng mga angeles. Si Satan hindi niya kayang pumasok sa third heaven, yun pong tirahan ng Diyos. Ang kayang pasukin lamang po ay yung first heaven. Amen? Samantalang sa lupa, pwede ma-hold up ang bangko. Di ba? Pagbabalik ni Kristo, unawin ng sanlibutan, nasaan yung pera mo? Mawawala rin. Kaya huwag tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Magandang mag-ipon dito, walang sinasabi ng Bible. Pero hindi po yan ang pinakasentrong pag-ipunan. Doon ang pinakasentrong pag-ipunan. Amen? Dahil dito, temporal pangalawa lang sana sa lupa. Hindi, kung nangunguna ang lupa, mawawala rin yun. Dapat nangunguna lagi sa taas. So God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming pinag-aralan. Salamat po Diyos sa paalala mo sa amin. Seek after God. Yun po ang unang utos sa Ten Commandments. Yan dinuutos ng God dito sa New Testament. Na ikaw po ang mauna namin hanapin sa lahat ng aming buhay. Na mamahalin namin ikaw o Diyos sa lahat ng panahon. Sa buhay na aming hiniram. Salamat o Diyos sa paalala sa bawat isa. Nawa kami po'y mag-mature spiritually. Nawa kami po'y o Diyos maging masunurin. Upang aming panalangin o Diyos, i-bless mo. At ikaw rin ang ako, Panginoon. Sa lahat ng masunurin, ay pong i-bless. Salamat sa pagkakataon na kayo po'y magamit pa sa iyong ministry o Diyos. Pagko sa kayong pilagi, nagkakasala sa inyo. Patawarin niyo kami, Ama, sa maraming kakulangan. Pasalanan namin ito. I pray na pabigsahan maapo dagiti pagmakini. Nakanayon ko maapo nga nabara kami iti pagsirbigin ka. May kangas ka akanayon. Tinang rulay ti biyag minta si kamot lang apo ti kamang miti amin ni Chimpo. Ti taga-daga agpatingga. Ti amin ang kinabilig ti daga agpatingga. Amin nga dati taga-daga agpatingga na apo. Ngayon si Kao Diyos nagkalayan ni sakripisyo pa dyan ang mamugdugtong palakada kami. Para laing maispal kami tapo yung biyerno. Para iti-ili nga lang, tumapanan mi babae, iti-karin pa na kami hetang naman. Agyaman kami, kinka o Diyos. Madagit nga panagyaman, kurang pa'y kumapo, may bagami, agyaman kami. Dawatin mi nga ro, Diyos, nadagit nga mga ng palatay, challenge them to come to the altar and forward. Na sila po yung Diyos, ay mahal sa pinsay, magpatuloy, Panginoon, anong po ang kayo ng dalangin. I challenge them to God, mga men upstairs, mga women downstairs. Tayo po'y magbuklod, magtipon-tipon ng kararating ka, Panginoon. Nagyaman kami. Remember, come to the altar, magkaisa tayo sa panagkararagiti ako. Hala nga taga dito, ikararag tayo, uripay, itinasyon ng Norway. Datkap sa tayo pamalitan, Sister Karin Peterson. Ganun din po Diyos kay Sister Remy. Continue to pray for it. At ganun din po sa lahat na nakakararag tigawain. Ito dahil ito yung agad siya na itihiling sa Matthew. Mga sinunpuntaan po namin ng mission. Gaya nagkampuhan ng Diyos. Marami tayo dapat ito kayo mga unsaved sa dagwans natin. Mga unsaved souls sa ating kapalugan. They need Jesus Christ. Sino nga yung mga kanyang pinagin sa misa na at tao ang pinili ni Diyos na nakakapong iyon. Salamat po Diyos sa misa. Bindisyonan mo na aming nag-forward. Bindisyonan mo rin mo Diyos at kinakatugaw niya man diyan ng kapunan na nag-forward. Ay pwede Father ang niya tinagdawatin ka sumatang kumapo ikararag ka. Na number 1 kami kumawag Diyos magkaroon niya heartbeat. Compassion for the true heartbeat of compassion. Sabay kumapo, namang unang may mula kada kami. Numan ba'y natikder, tikus-pusi hanggang nalukat, galit sa so, ikatong kumapo, galit i-endra. Nuha pa yung Diyos sa kami mabindisyon. Bibigitad na kami po yung matitsan sa mabindisyon na maaramat kami yung misteryo. I pray, O great Father, there is nothing impossible unto you, God. Kung lamang kanubang mong lahat sa aming mga panalangin, awan kumapo si problema. Iti adda nga desisyon mo Diyos. Lahat po ay misteryo sa akin. Pero ang alam namin ng Diyos mapagmahal ka Diyos. Maunawain na Diyos. Ibinibigay ng kasalutan panalangin na po Diyos. Dalangin po namin Ama.
Huwag mong baguhin ang pananampalataya sa bawat isa. Na kami po'y manatiling lumakas sa pananampalataya na purihin ka sa buhay namin nila. Dalahin po, Diyos, bless mo sa lahat nandito ngayon sa altar. Sa bawat nakinig ng mensahe, bless them, Father. May answer our prayers according to thy will, Diyos. Biyaya mo lamang, Panginoon, ang aming pag-asa. Biyaya mo lang po, Diyos, ang aming pong panatag na kami po, Diyos, na lagi manatili sa iyo. Biyaya mo lamang, Panginoon, na kami po'y manatili sa iyo, Christian. I pray, O great Father, please answer our prayers according to thy will. Thank you sa mensahe. In Jesus Christ, I pray. Amen.